Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa linggong ito, nilinaw ng Panginoon na upang maligtas tayo, kailangan daw tayong maging tapat na alagad ng Panginoon. Mas mahalin daw natin ng higit ang Panginoon kaysa sa buhay na meron tayo, sa kayamanan na ating inakamkam o anumang ari-arian. Pasanin ang mga krus at pagsusubok sa ating buhay, dapat daw nating higit na mahalin siya. Hindi rin daw tayo dapat maging makamundo na para bang ito lang ang tanging bagay na magbibigay halaga sa iyong buhay. Alamin rin natin na may mas higit pa sa kamunduhang iyan. Ang lupa, isang araw, mawawala parang bulang. Ngunit ang kaharian ng Diyos, hindi mawawala. At ito ang gantimpala sa pagiging tapat sa Kaniyang buhay na walang hanggan. Huwag naman natin hamakin ang mundo, sapagkat ito ay nilikha rin para sa atin ng ating Diyos. Kahit ito ang ating alagaan ng husto at bigyang proteksyon laban sa mga pang-abuso. Nagalit ang taong bayan sa mga kontratista, mga politiko, at ilang mga DPWH officials. Piri mo gumawa ng ghost project at siningil ang kaban ng bayan? Wala namang ginawa. Okay ba sa iyo yun? Yung mga taxes natin na napunta sa mga taong ito sa kanilang ghost projects. Pardon the word, winalangya ang flood control projects na nagdulot ng baha at pinsala sa taong bayan. At iilan sa kanila ang nagpapakayaman sa pangungurakot ng kaban ng bayan. Ito ang katotohanan. Maganda ang pagkabigkas ni Propeta Isaiah 1:23. Pakinggan niyo. The rulers are rebels, partners with thieves. They all love bribes and run after gifts. Kaya nga po, tamang-tama ang pastoral letter ng ating CBCP President, si Cardinal Pablo David. You know what he wrote? Listen to this. True justice demands more than just punishment. It calls for restitution, a return to the public coffers from which it was taken. It calls for retribution, not a personal vengeance, rather a return back what was stolen, so that the people may finally benefit from the resources stolen meant for their welfare. Your welfare, our welfare. At sana po, wag nating gawing new normal ang pangungurakot o korupsyon. Ano po ang hamon sa atin ng CBCP? Tayo daw ay, number one, maging vigilant at vocal kapag nakikita natin na mayroong mali.
for silence means consent, tayo'y maging honest. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Tanong mo, honest ka pa ba? Iwan yung pitaka nyo dyan sa tabi nyo, yung may laman. Tingnan nyo kung bumalik kayo, nandiyan pa. Wow, honest yung katabi mo. Ang problema, yung katabi mong isa, hindi ka honest, ano? At maging halimbawa ka. Sumali sa pagtatatag ng mga communities of truth. Laban sa disinformation. Makiisa sa pagtawag ng good governance, sa social renewal, at ito ang gusto kong bigyan diin, sa ecological justice. Ano itong ecological justice na inuudyok tayo na gawin sa mga panahong ito? Ito po ang diwa ng season of creation na ating ipinagdiriwang ngayong Setyembre hanggang Oktubre. Sa Maynila hanggang sa second Sunday of that month. Anong ibig sabihin yan? Alagaan daw natin ang ating kapaligiran, ang inang kalikasan, sapagkat ito'y handog ng Diyos para sa ating lahat. Tanungin niyo ko, paano natin aalagaan yan? Una, tayo ba'y mahilig magtapon ng magtapon kung saan-saan? Nagkakalat ang dumi na iyong itinapon at ikinalat, isang araw babalik rin yan sa iyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng baha. Yan ang una nating gawin sa inyong syudad, paligid, barangay. Kayo'y manguna sa kalinisan at kaayusan. Amen? Pangalawa, practice the ecological ways. Reuse, reduce, recycle. Reuse. Pwede pa namang gamitin, tatapon mo na agad dahil may pera ka. Dadating ang araw na wala nang halaga ang perang iyan kasi wala nang mabibili pa. Reduce. Ikaw ba'y palatapon? Iwasan ng tapon at paggawa ng basura. At pangatlo, recycle. Gamitin ang pwede pang gamitin. Yan. At i-recycle mo nang ito ay pwede muling gamitin. Pangatlong paraan, reduce your carbon footprints. Ang ibig sabihin niyan, yung carbon emission na ginagawa at kinocontribute ng bawat isa sa atin. At madali lang yan, mga kapatid. Yung mga bagay-bagay katulad ng pagsisiyasat ng ating mga gamit, mga appliances, o mismo yung tambucho ng kotse mo, ayusin mo nang ito'y hindi nagsasabog ng air pollution. Wag action aksaya please sa paggamit ng tubig at kuryente, sapagkat lahat ng iyan ay pinoproseso at ito ay tumutugon sa pagdami ng carbon sa ating atmosphere. At pag hindi na makontrol yung carbon na iyan sa ating atmosphere, anong labas? Greenhouse effect. Anong ibig sabihin yan? Titindi ang mga bagyo. Tutunawin niya ang mga glaciers. Babaha na sa ating lugar, kaya mag-aral na kayo mag-swimming. Ito ang epekto ng ating pagwawalang bahala. Siyempre, lessen the use of single-use plastics. Yung plastic na tinatapon sa dagat, kakainin niya ng isda, at sinong kumakain sa isda? Ikaw. And daming nanoplastics niyan. Kaya pala maraming plastic sa atin.
Pang-apat, magtanim. Nagtatanim ba kayo? Sa amin sa Pasay, sinisimulan natin yung lateral garden ng mga halaman, pandagdag sa hangin yan, sa inihinga mo. At siyempre, yan ay tutulong sa ating mga kakanin. Magtanim po kayo, ha? Huwag magtatanim ng sama ng loob. Yun ang huwag niyong gagawin, ha? At ito ang hamon sa atin, let us make green our paligid. Kaya nga, yung mga basurang iyan, baka pwede nyo nang gawing compost yan, pampataba ng inyong tanim. Ilan lang po iyan sa masasabi nating ambag sa pangangalaga ng inang kalikasan. Let us be ecological warriors. Ang hamon ng yumaong si Pope Francis sa kanyang isinulat Laudato Si. Pero ito ang gusto niyang iiwan sa inyo, 3 bagay for our reflection. Iuuwi natin ito na may sana conviction tayo na tayo ay hindi nating aabusuin, wawalang yain ang inang kalikasan. Ang sabi ni Pope Francis, number 1, human family has received creation as a gift from our Creator. Please exercise the responsible use of it. Pangalawa, you and I are called to take care of Mother Earth, not just as being responsible citizens, but as followers and disciples of Christ? Or how can you say you love God, but you destroy what He has created? Let us not be fools. At ang panghuli, people may forgive, but never nature. Diba ang lupit ng nature pag nagalit iyan? At lahat tayo ay mapipinsala. So, let us take good care of Mother Earth. This is the only home we have in the universe. Mga kapatid, mahalin natin ang Diyos katulad ng pagmamahal ni Inang. At sa pagmamahal na iyan, huwag nating kakalimutan mahalin si Inang kalikasan. Amen.